Hoy Kalisto, kung wala rin naman pala akong mapapala sa'yo, tapusin na natin ang laban na to. Haamunin mo ko? Sino ka ba ha? Isang hamak na manggagamot na wala naman talagang alam sa pakikipaglaban. Para to sa mga inosenteng taong pinatay mo. Mamatay ka na, Kalisto! Minsan, ang mga simpleng gawain ay may malaking epekto sa buhay ng ibang tao. Ang pagtulong, kahit gaano pa kaliit, ay talagang tatatak sa isang tao, lalo na kung bukal ito sa puso. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwento ko na nangyari noon pang taong 2008 sa isang malayong probinsya sa bandang Kabisayaan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ismael at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano yun? Isaac? Nasaan ka na? Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang lalayo, di ba? Isaac! Nasaan na kaya yung bata na yun? Yari talaga to sa akin mamaya eh. Marami na mga lamang gamot dito pero lumayo pa talaga siya. Ay naku naman talaga. Mabilis kong tinunton ang dinaanan ni Isaac kanina para hanapin siya. Baka kasi kung ano pang mangyari sa kanya, lalo na't may narinig akong sigaw ng babae kanina. Tumatambol na ang dibdib ko sa kabanon nang nakakailang minuto na akong naglalakad ay wala pa rin akong nakikita na Isaac. Hanggang sa maya-maya pa ay may narinig na naman akong sigaw mula sa isang babae. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Hindi ako sasama sa inyo. At mas lalong hindi ako magpapakasal sa anak mo. Walang hiya ka. Pagsisisihan mong pinadapo mo yung marumi mong kamay sa mukha ko. Ang sakit ng ulo ko. Ano ba? Napatigil ako sa paglalakad para magmasid. At nakita ko nga ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Nakaluhod siya sa lupa nang bigla siyang itaas ng isang lalaking balbas sarado. Nakasabunot ito sa kanya, kaya naman dumaraing siyang napatayo. Walang habas siya nitong kinaladkad patayo, habang ang dalawa nitong kasama ay nakasunod naman sa kanila. Dahil doon ay mas lalo pang dumoble ang kaba ko at ipinagpatuloy na lang ang paghahanap sa kapatid ko. Maya-maya pa ay humahangos naman itong tumakbo papunta sa gawi ko. Namumutla at parang natatakot. Kuya! Kuya Ismael! Shh! Huwag kang maingay. Saan ka ba kasi nagsususuot, ha? Tara na, umuwi na tayo. Kuya, teka lang po. May nakita po akong babae dun. Sinasaktan po siya ng 3 lalaki. Alam ko, Isaac. Kaya nga kailangan na nating umuwi dahil ayoko masangkot tayong dalawa. Naiintindihan mo ba? Bata ka pa kaya ayoko makasaksi ka ng hindi kaaya-ayang mga bagay. Tara na. Umuwi na tayo. Bilisan mo. Imbis na bumalik sa dinaanan ko, ay naghanap kami ng ibang daanan. Baka kasi makita pa kami ng mga taong halang ang mga kaluluwa at madamay pa kami sa gulo nila. Hanggat maaari, ay inilalayo ko ang kapatid ko sa kapahamakan dahil yon ang bilin sa akin ng mga magulang ko bago sila nawala. Ngunit hindi ko naman inaasahang ang babaeng nakita ko kanina na kinakaladkad ng lalaki ang tatambad sa harapan namin. Nakahandusay ito sa lupa. Meron itong malaking sugat sa leeg at sa tagiliran. Ang suot naman itong puting damit
ay halos makulayan na ng pulang likido. Diyos ko, bakit nandito tong babae na to? Teka Isaac, titignan ko kung may pulso pa siya. Ano po kuya, meron pa po ba? Oo, pumipintig pa yung pulso niya. Buhay pa siya kaya huwag kang mag-alala. Tara na, hayaan na natin siya rito bago pa bumalik yung mga taong may gawa nito sa kanya. Po, nakita niyo rin po sila. Pero kuya, bakit natin siya iiwan? Baka balikan nga siya at tuluyan na ng mga taong yun kapag nalamang buhay pa siya. Kuya, tulungan natin siya, gamutin mo po siya. Isaac, hindi natin siya pwedeng tulungan. Pero bakit po? Dahil isa siyang aswang. Nag-init itong kwintas ko kanina nung mapalapit ako sa gawin nila. Kaya nga hindi na ako nangialam pa kanina dahil alam kong mga aswang sila at labas tayo mga tao sa gulo nila. Nanlulumong na patingin si Isaac sa babae. Alam kong naaawa siya dahil sa nakikita niyang kalagayan nito. Pero ayokong mangialam sa gulong napasukan nito dahil baka pati kami ng kapatid ko ay mapahamak. Nakita ko pang tumulo ang luha ng kapatid ko bago muling bumaling sa akin. Pero kuya, kawawa naman po siya. Saka mukhang hindi naman po siya masama eh. Ayoko magbaka sakali. Baka mamaya makompromiso pa yung kaligtasan natin dalawa. Sana maintindihan mo yung ibig kong sabihin. Pero ikaw lang po yung makakatulong sa kanya, kuya. Pwede naman siyang paalisin kapag gumaling na ang mga sugat niya. Saka ikaw na rin nagsabi dati na hindi lahat ng aswang masama. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa tinura ng kapatid ko. Alam ko kasing hindi niya ako tatantanan kapag hindi ako pumayag. Kaya sa huli ay napagpasyahan kong tulungan ng babae. O siya, tara na. Dali na natin siya sa bahay at magamot ko na siya. O eto, dali mo tong lagayan ko ng mga halamang gamot para mabuhat ko na siya. Sige po, salamat po kuya. Bakit ikaw ang nagpapasalamat? Hindi naman ikaw tong tutulungan ko. Ang bigat naman itong babaeng to. Ang nipis niya pero ang bigat. Natawa na lang si Isaac habang tinitingnan akong inaayos ang pagbubuhat sa babae. Hindi ko rin naman kasi siya mapapasan dahil wala nga siyang malay at hindi naman kakayanin ng kapatid kong ipapasan siya sa akin. Nang makarating kami sa bahay, ay kaagad ko nang inutusan ng kapatid ko na ayusin ang hihigaan ng babae. Eto na po kuya, dahan-dahan lang po ha. Oo, alam ko. O siya, pakikuha mo na muna ako ron ng palangganita. Lagyan mo ng maligamgam na tubig tapos ikuha mo na rin ako ng malinis na bimpo pampunas. Sige po. Nang makaalis na si Isaac para sundin ang ipinagagawa ko, ay kumuha naman ako ng mga damit sa kwarto ko. Saktong paglabas ko ay nandun na nga si Isaac, dala ang ipinakukuha ko. Pinunasan ko na muna ang mukha at mga braso ng dalaga. Nilinis ko rin ang sugat niya sa leeg at sa tagiliran, bago lagyan ng mga halamang gamot sa katinalian. Kuya, hindi ba natin siya bibihisan? Puro dugo na po kasi yung damit niya. Hindi. Babae siya tapos mga lalaki naman tayo. Isang kalapastanganan sa puri ng isang babae. Lalo sa isang dalaga kung lalaki magpapalit ng damit niya. Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga. At bukas o di kaya mamaya kapag nagising siya, saka natin siya pagpalitin ng damit. Oh, sige po. O sige, pakibantayan mo na muna yan at maghahanda lang ako ng hapunan natin. Sabihan mo ko kapag nagising siya ha. Ngunit natapos na lang ako sa paghahanda ng hapunan ay hindi pa rin nagigising ang babae. Kumain na lang kaming dalawa ng kapatid ko. At pagkatapos ay bumalik na naman siya sa pagbabantay rito. Ako naman, hinugasan ko na lang ang mga pinagkainan namin
at saka pinaglutuan ko kanina. Mag-aalas 8 na, Isaac. Mabuti pa, matulog ka na at ako na lang magbabantay sa kanya. Mamaya na po, kuya. Samahan na po muna kitang magbantay kay Ate Ganda. Hindi pa naman po ako inaantok eh. Isaac, huwag na matigas ang ulo. Sige na, pumasok ka na sa kwarto at matulog. Bawal sa batang katulad mo nagpupuyat. Hay, oo na nga lang po. Bantayan niyo pong mabuti si Ate Ganda, kuya ha. Paglaki ko, liligawan ko pa yan. Bah, bata-bata mo pa, gumaganyan ka na ha. Matulog ka na muna nang mabilis kang lumaki. Sige na, pasok na. Kuya, bakit hindi na lang kayo natin patulugin sa kwarto yung si Ate Ganda? Mas magiging komportable siya kung dun siya sa papag mahihiga kasi mas malapad dun. Naisip ko rin naman yan. Kaso nga lang kasi hindi pa siya nakakapagpalit ng damit eh. Mangangamoy malansa yung kwarto kapag dyan natin siya pinatulog. Bukas na lang kapag nagising na siya at makapagpalit na ng damit. Sa ngayon, dito na muna kami sa sala. At ikaw, matulog ka na ha. Ang kulit mo. Kakamot-kamot sa ulong pumasok na nga si Isaac sa kwarto namin. Ako naman, magdamag na nakabantay sa babae habang gumagawa ng mga halamang gamot. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay nakarinig kami ng mga alulong ng mga aso. Hindi ko na sana yun papansinin pero bigla na lang akong nakarinig ng mga yapak sa labas. Uminit din ang palawit ng kwintas na suot ko. Kaya naman nasigurado kong isang aswang ang umaaligid sa bahay namin. Kuya, narinig mo ba yun? Shh! Oo, narinig ko pero huwag ka maingay. Magsasaboy lang ako ng asin sa labas ng bintana ha. Dito ka na muna. Mabilis kong kinuha ang garapon ng asin sa kusina at saka nagsimulang magsaboy sa labas ng bintana. Nilagyan ko rin ang mga hamba nito at saka naglagay ng nakatiwarik na walis tingting sa mga pinto. Hindi naman nagtagal ay nawala rin ang mga alulong. Wala na ring naglalakad sa labas ng bahay. Kaya naman napanatag na ang loob ko. 3:00 na ng madaling araw nang magpasya akong matulog. At kinabukasan, isang patay na aso ang bumungad sa akin paglabas ko ng pinto. Wakwak ang tiyan nun at halos mapigtas na ang ulo nito mula sa katawan. Kuya, hala! Kuya, bakit po may patay na aso dyan sa labas? Malakas ang kutob ko, nakagagawan to ng isang aswang. Marahil ay alam na nilang narito ang babae kaya nila tayo tinatakot. Paano na po yan, kuya? Baka patayin nila tayo. Hindi ko papayag. Tinuruan ako ni tatay dati kung paano gagawin ang ritual ng proteksyon. Kaya huwag ka mag-alala. Magsasagawa ako nun mamaya para hindi nila magawa na pasukin tayo rito sa loob ng bahay. Hindi pa rin nagigising ang babae. Kaya naman, kinahapunan, bago magdilim, ay isinagawa ko na ang ritual. Pagkatapos ay saka ko sinabuyan ng asin ang palibot ng bahay. Ngunit hindi ko inaasahang makikita ko ang isang matandang matiim na nagmamasid sa ginagawa ko. Ngumisi pa ito at nakita yon ni Isaac. Kuya, di ba si Tatang Rudy yun? Oh, bakit? Bakit po ganun siyang umisi? Nakakatakot. Tapos ang pupula pa ng mga ngipin niya. Para siyang aswang. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig ka pa niyan eh. Pero kuya, di ba sabi ng mga taga-baryo isa siyang aswang? Baka totoo nga. Kasi bakit sa tinagal-tagal natin dito, bakit ngayon lang siya nagawi dito sa atin? Tsaka ngayon pa kung kailan nandito sa poder natin si Ate Ganda. Ay naku bata ka, ikaw talagang dami mong naiisip. Huwag mo nang problemahin yung mga bagay na hindi mo naman dapat pinoproblema. Dapat sa'yo naglalaro eh. Pero kuya, gusto ko rin po kasing maging manggagamot katulad niyo eh. Kaya habang maaga pa, binubuksan ko na po yung isip ko sa mga ganyang mga bagay.
hindi ko maiwasang mapabuntong hininga dahil sa mga pinagsasabi ng kapatid ko. Ang bata pa niya, pero napakarami niya ng alam tungkol sa mga nilalang ng dilim. Mga bagay na hindi pa dapat inaalam ng mga batang katulad niya. Hindi ko na lang siya sinagot at inutusan na lang na magtimpla ng gatas niya. Inilibing ko na muna ang patay na aso sa likod ng bahay dahil baka dapuan pa ng mga langaw at iba pang insekto. Nang sumapit ang hapon, nandun na naman ulit si Tatang Rudy, kaya naman napilitan na akong kausapin siya. Tatang Rudy, magandang hapon po. Kung hindi niyo mamasamain bakit ho parang lagi kayong nakabantay sa bahay namin? Pasensya na po nakakabahala lang po kasi. Ngunit imbes na sumagot, ay tinalikuran lang ako ng matanda at naglakad palayo. Napakibit balikat na lamang akong bumalik sa bahay at ginawa na lang ang mga dapat kong gawin. Pagkatapos kong magsaboy ng asin sa bakuran, ay saka na ako naghanda ng hapunan namin. Hindi pa rin gumigising ang babae. Kaya naman, doon pa rin siya nakahiga sa kawayang upuan sa sala. Wala nang mga nagparamdam ng mga oras na yon. Kaya naman, wala pang hating gabi ay nakatulog na rin ako. Kaya kinabukasan, maaga rin akong nagising. Magandang umaga po, kuya. Oh, ang aga mo naman yatang nagising. Ang sarap po kasi ng tulog ko kagabi. O siya, halika na rito at magmumug ka na. Magtimpla ka na ng gatas mo Iyahain ko na tong sinangag sa kapritong itlog at talong. Pagkatapos kong maghain, ay uupo na sana ako sa hapag. Ngunit siya namang sigaw ng isang babae. Pagbaling ko sa kanya, ay nakita ko siyang nakaupo na at nakahalukip-kip habang iginagala ang paningin sa paligid. Kaagad naman siyang dinaluhan ni Isaac, kaya naman ganoon na rin ang ginawa ko. Sino kayo? At bakit ako nandito? Ako po si Isaac. Tapos siya naman po ang Kuya Ismael ko. Nakita ka po namin nung isang araw sa gubat, walang malay tapos sugatan. Oo nga, natatandaan ko na. Salamat. Walang anuman. Ano nga palang pangalan mo? Katrina. Ako si Katrina. Akala ko mukha niyo lang ang maganda ate. Pati pala pangalan. Bagay na bagay po sa inyo. Tipid lang nang umiti si Katrina sa kapatid ko. Para bang hindi nito inaasahan na sasabihin yon ng isang 12 anyos na bata. Napatikhim na lang ako para agawin ang atensyon niya at saka ko itinuro ang mga damit na nasa lamisita. Nga pala, pwede mong gamitin yung mga damit na yan. Pasensya na at yan lang ang maipapahiram ko sa'yo Wala naman kasing babae rito sa bahay kaya sana ayos lang yan sa'yo. Walang problema, Ismael. Salamat dito ha. Walang anuman. Kamusta nga pala yung mga sugat mo? Masakit pa ba? Ang daming dugo na nawala sa'yo dahil dyan Wala na akong maramdamang sakit Sa palagay ko, humilom na to dahil sa mga gamot na inilagay mo. Pabuti naman kung ganun. Kaya mo na bang pumunta sa banyo ng mag-isa? O ihatid pa kita? Salamat pero kaya ko na to. Sobra-sobra na nga itong mga naitulong ninyo sa akin Itinuro ko na lang sa kanya ang banyo. At habang nagbibihis siya, ay ipinaghanda ko na rin siya na makakain. Ipinagluto ko lang siya ng itlog na walang asin. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang kinakain niya. Kaya yun lang ang inihanda ko. Ate ganda, kain na po tayo. Itlog? Oo, bakit? Hindi ka ba kumakain yan? Hindi pero kakainin ko pa rin yan. Nagugutom na rin kasi ako Ay, talagang magugutom ka. 2 araw ka ba namang walang malay
Huwag kang mag-alala, walang asin yan. Siya, sige. Maupo ka na at makakain na tayo. Dahil nga nakapagbihis na ang babae, ay inayos ko na ang tutulugan niya sa kwarto. Ngunit nang sumapit na ang 5:00, nagulat na lamang ako nang magpaalam siyang aalis na. Pati ang kapatid ko ay nalungkot dahil doon. Maraming salamat talaga sa pagtulong niyo sa akin. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Ate ganda, hindi ka na po ba talaga mapipigilan? Aalis ka na po ba talaga? Kailangan ay sa akin. Saka hindi dapat ako nandito. Mapapahamak lang kayo kapag nagtagal pa ako rito. Naiintindihan namin, Katerina. Saan ka na pupunta niyan? Hindi ko alam. Basta malayo sa kanila at malayo sa inyo. Ayoko nang mandamay pa ng ibang tao, Ismael. Kaya salamat ulit sa tulong ninyo. Narinig kong suminghot ang kapatid ko. At pagbaling ko sa kanya, ay umiiyak na siya habang tinatanaw ang papalayong bulto ng dalaga. Mapait akong napangiti, saka tinapik ang balikat niya. Pagkatapos ay niyaya ko na siyang pumasok sa loob nun dahil malapit nang kumalat ang dilim. Papasok na rin sana ako pero isang kamay ang pumigil sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Tatang Rudy na matiim na nakatingin sa akin habang mahigpit ang hawak sa braso ko. Hindi mo na sana siya pinaalis, iho. Dahil sa ginawa mo, mapapahamak kayo at ang buong baryo. Hindi nila kayo titigilan. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Ang babaeng yun, isa siyang rebelde sa lahi nila. At dahil sa ginawa mong pagtulong sa kanya, inilagay mo lang sa panganib ang mga buhay ninyo, ang buhay ng mga taga-baryo. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Paanong mapapahamak kami samantalang umalis na sa puder namin ang dalagang aswang? Pagkatapos sabihin yun ng matanda ay kaagad na siyang umalis. Hanggang sa pagtulog ko ay hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang mga sinabi ng matanda. Ayaw akong dalawin ng antok na mga oras na yon. Tatayo na sana ako para pumunta sa kusina nang bigla na lang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Dahil sa lakas ng kalabog ay nagising tuloy ang kapatid ko at natatakot na napayakap sa akin. Kuya, ano yun? Parang may malaking bagay na nahulog sa bubong. Shh! Huwag kang matakot. Nandito si Kuya. Kuya, kinakaskas niyo yung bubong. Baka mamaya mabutas yung bubong natin. Lintik na. Sandali lang, kukuha muna ako ng pinatulis sa kawayan. Susundutin ko yung walang hiyang yan nang malaman niya yung hinahanap niya. Sumiksik sa dingding si Isaac dahil sa takot. At ako naman, tumayo at kinuha ang pinatulis na kawayan na nakasandal sa sulok ng kwarto. Itinusok ko yun sa bahagi kung saan kinakaskas ng aswang ang bubong. Gawa lang kasi sa nipa ang bubong namin. Kaya naman, nang maitusok ko na ang kawayan, ay tumagos yun at nasaksak ko ang nilalang. Malakas itong napaangil. Kaya naman, mas idiniin ko pa ang pagkakatusok sa kanya. Hoy aswang! Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo na ituloy. Dahil pagsisisihan mo oras na makapasok ka sa pamamahay ko. Hindi ka na makakalabas ng buhay, tanda mo yan. Nang huhugutin ko na ang kawayan mula sa bubong, ay narinig ko na lamang ang pag-alis ng nilalang mula ron. Hindi tuloy ako nakatulog ng gabing yon dahil baka bumalik ang nilalang at muli kaming salakayin. Kahit may proteksyon at pangontra na kasi akong inilatag sa paligid ng bahay, ay nagawa pa rin itong makasampa sa bubong namin. Kaya hindi ako nagpakampante.
Nang sumapit ang 6:00 ng umaga kinabukasan, habang bumibili kami ng tinapay ni Isaac, ay narinig ko na lang ang usap-usapan tungkol sa isang binatang natagpuan daw sa bungad ng kakahuyan. Hala kuya, baka aswang ang may gawa nun sa lalaki. Kasi sabi ng ali, wakwak daw ang tiyan tapos nawawala yung mga laman loob. Malakas din ang kutob kong aswang ngayon. Pero sana lang, walang kinalaman dito sa Katrina. Sana nga po. Pero sa tingin ko po kuya, hindi po magagawa ni Ate Katrina yun. Buong araw, napanay ang hikab ko noon dahil wala nga akong tulog ng nagdaang gabi. Hindi naman ako maaaring matulog dahil baka may dumating na magpapagamot. Masakit pa naman sa ulo na maistorbo ang tulog, kaya nagtimpla na lang ako ng kape para panatilihing gising ang diwa ko. Pagkatapos kong magkape, ay saka ko inabala ang sarili ko sa pagturo kay Isaac sa paggawa ng mga halamang gamot. Saktong pagtapos namin ay saka naman may dumating na isang ali. Tao po. Kuya, may tao po sa labas. Pagbubuksan ko po ba? Dito ka lang sa loob. Ako nangaharap sa kanya. Magandang araw ho. Ano hong sa atin? Magandang araw din, iho. Magtatanong lang sana ako kung dito ba yung bahay ni Ismael na manggagamot. Ako ho yun. Sino ho bang ipapagamot nyo? Siya nga ho pala. Pasok muna kayo. Hindi na, iho. Nagtanong lang talaga ako kasi bala kong hanapin muna itong bahay mo. Galing pa kasi ako sa kabilang baryo at ayoko namang maghanap na kasama ang anak ko dahil mahihirapan kami sa paglalakad. Mamayang dapit hapon ko pa sana siya dadalhin dito. Ayos lang ba? Ayos lang naman ho. Sige ho, dalhin nyo lang ho siya rito mamaya. Ano ho bang nararamdaman ng anak nyo? Para naman maihanda ko na kaagad yung mga gagamitin kong gamot sa kanya. Ngunit imbis na sumagot, ay nakita kong inikot niya ang paningin niya sa loob ng bahay namin. Parang may hinahanap siya na kung ano. Nakapagtataka ang mga ikinikilos niya, kaya naman muli kong inagaw ang atensyon niya. Bakit ho? May problema ho ba? Wala naman. Siya, sige. Babalik na lang ulit ako dito mamaya. Salamat. Nang makaalis na ang ali, ay kaagad naman akong nilapitan ng kapatid ko habang nakatanaw sa labas. Parang sinisigurado muna niya na nakalayo na talaga ang babae bago siya nagsalita. Kuya, wala ba kayong napansing kakaiba sa kanya? Ano naman kakaiba yun? Kung makatingin po kasi siya sa loob ng bahay, parang may hinahanap po siya eh. Napansin ko rin yun pero hayaan mo na. Malalaman ko naman kung may ibang pakay ang aling yun eh. Pareho lang po sila ni Tatang Rudy na nakakatakot. Hindi kaya isa rin siyang aswang? Malalaman natin yan pag bumalik ulit siya dito. Hindi naman kasi nag-init tong kwentas ko eh. Kung ganon, maganda na lang po tayo ng pangontra sakaling isa nga siyang aswang. Oo, tama ka nga. Mas maigi nang mag-ingat habang maaga pa. Po, hapon na po eh. Ay, lokong bata to ah. Seryoso ng usapan natin tapos bigla mong sisingitan ng kabulastugan? Biro lang kuya. Si kuya talaga ang seryoso. Ang pangit po kasi ng mukha mo kapag seryoso eh. Kaya kita pinapatawa. Nakakatawa na yun para sa'yo. Halika nga rito, ang bata ka. Wag, biro nga lang po eh. Sige ka, tatawagin ko si nanay. O di tawagin mo. Hindi ka naman nila matutulungan kapag nahuli na kita. Imbis na maghanda, ay naghabulan pa nga kaming dalawa sa maliit naming sala. Nang mahuli ko siya, ay kaagad ko siyang kiniliti hanggang sa maluha-luha na siya sa kakatawa. Nang sumapit naman ang dapit hapon,
ay hindi na nga nakabalik ang misteryosang Ale. Doon na ako kinutuban sa tunay na pakay niya sa pagpunta niya rito sa bahay. Kaya naman, kaagad na akong naglatag ng mga pangontra habang hindi pa tuluyang kumakalat ang dilim. Kinagabihan, muli na naman kaming nagulat dahil sa mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. Kuya, nandyan na naman siya. Hindi kaya yung Ali talaga yan? Isa lang ang paraan para malaman. Hoy Aswang! Ang tapang mo rin talagang bumalik pa rito, no? Kilala na kita, kaya kung ayaw mo pang mabura sa mundong ibabaw, umalis ka dyan sa bubungan namin. Ngunit imbis na matinag, ay mas lumakas pa nga ang pagkaluskus niya sa bubong. Hanggang sa nakita na nga namin ang matutulis niyang kuko na tumatagos na. Muli ko namang kinuha ang nakasandal na pinatulis na kawayan sa sulok ng kwarto at saka iniambayon sa tapat ng aswang. Habang patuloy siya sa pagkusko sa bubong, ay siya ring pagbaon ko ng kawayan sa katawan niya. Pumalag siya nang matamaan ko siya. Kaya naman, para hindi siya kaagad na makawala, ay mas diniinan ko pa yon. O ano Aswang? Sabi ko naman sa'yo, wag mo akong susubukan eh. Hindi mo magagawang pasukin ang bahay namin dahil may proteksyon to. Hindi ka basta-basta makakapasok at bago mo pa magawa yun, mapapatay na muna kita. Nang muli kong diinan ng kawayan, ay mas lumakas pa ang angil niya. Hanggang sa ilang sandali pa, ay hindi ko na maramdaman pa ang pagpalag niya. Hindi na ako nag-abala pang hugutin ang kawayan at hinayaan ko na lang yun doon para maabutan siya ng sikat ng araw at doon siya matusta sa bubungan. Nilagyan ko na lang ng bangko ang dulo ng kawayan para hindi dumulas sa pagkakatusok sa aswang. Hindi na rin ako nakatulog noon at pagsapit nga ng umaga ay kaagad akong lumabas ng bahay. Naroon nga ang abo ng aswang at unti-unti nang inililipad ng pang-umagang hangin. Yan ang bagay sa inyong mga halangang kaluluwa. Nananahimik na kami rito tapos kakantiin nyo kami. Hindi ako papayag na magalaw nyo kami ng kapatid ko. Tama na ang mga magulang naming pinaslang ng mga kauri nyo. Iho, Tatang naman, ba't bigla-bigla na kayong sumusulpot? umpisa pa lang yan ang pananalanta ng mga aswang. Mga ordinaryong aswang pa lang yan, kaya maganda ka. May mas malakas pa kaysa sa kanila na hindi tinatabla ng mga pagkaraniwang pangontra lang. Nanindig ang mga balahibo ko sa paraan ng pagkakasabi no ni Tatang Rudy. Parang nagbabanta siya na may masamang mangyayari sa amin. Idagdag pa sa kilabot na nararamdaman ko ay ang pagkakatitig niya ng diretsyo sa mga mata ko. Para bang may nais yung ipahiwatig na hindi ko pa lubusang maintindihan. Ay, pangilang buntong hininga mo na yan, kuya. Tapos ang lalim pa. May problema ka ba? Kung iniisip mo po yung mga aswang na gumagambala sa atin tuwing gabi, huwag ka pong mag-alala. Alam ko naman pong kayang-kaya mo silang kalabanin. Naks naman. Idol mo na ako niyan. Siyempre naman, kuya po kita eh. Saka napatay mo nga po yung isa sa kanila kagabi, di ba? Ibig sabihin, kaya mo ring mapatay yung iba. Tipid na lang akong napangiti dahil sa sinabi ng kapatid ko. Wala kasi siyang alam na iba-iba pala ang uri ng mga aswang. At yung napatay ko kagabi, ayon pa kay Tatang Rudy, ay isang pangkaraniwang uri lang. Ibig sabihin, mas mababang uri. Kumbaga, mga aswang na nayanggaw lang at wala talaga sa dugo nila ang pagiging aswang. Hindi na lang ako nagsalita dahil ayokong isipin ng kapatid ko na madedehado kami
kapag lumabas na ang tunay na kalaban. Hanggat maaari ay ayokong tumubo ang takot sa sistema ng kapatid ko. Hindi na po talaga bumalik yung alin, no? Iniisip ko tuloy siya yung aswang na napatay mo. Siguro. Hindi natin alam. Pero kung siya nga, edi malas niya. Mga iyo, saan ang punta nyo? Sa Talipa pa lang ho. Sakay na kayo. Ho? Salamat ho pero maglalakad na lang ho kami. Sapat lang ho kasi tong pera ko pambili ng bigas sa kaulam eh. Ganun ba? Siya, tara na. Libre ko na kayo. Abay, kawawa naman yung kapatid mo kung paglalakarin mo lang ng ganong kalayo. Siya sige ho, salamat. Tara Isaac, ikaw na maunang sumakay. Ayos, may libreng sakay. Salamat po, Manong. Kaloy, tawagin niyo na lang akong Mang Kaloy. Mawalang galang na ho. Bago lang ho ba kayo rito? Ngayon ko lang ho kasi kayo nakita rito sa baryo eh. Oo. Nung isang araw lang ako lumipat dito tapos ngayon lang ako nakalabas para mamasada. Ibinaba nga kami ni Mang Kaloy sa Talipapa at pagkatapos ay umalis na rin siya. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko dahil hindi raw siya mapapagod ng husto dahil sa paglalakad. Halos 15 minutos na lakaran din kasi ang Talipapa mula sa bahay, kaya may kalayuan talaga. Papasok na sana kami sa tindahan ng mga gulay nang marinig ko naman ang usapan ng mga tindera tungkol sa bangkay na nakita raw malapit sa barangay hall. Hala kuya, isa na namang binata. Ibig sabihin po ba nun babae yung aswang? Kasi puro binata yung inaatake niya eh. Maaring oo, maaring hindi. Isa lang ang paraan para malaman natin. Paano naman po kuya? Sa pamamagitan ng pagtatawas. Pero paano po natin gagawin yun? Kailangan nating hanapin ang pamilya ng taong nabiktima. Hihiramin natin ang isang bagay na pagmamay-ari nito. Damit o anumang bagay na ginamit niya bago siya mamatay. Sa ganong paraan, matutukoy natin kung sino nga bang gumawa nun sa kanya. Pagkatapos naming bumili ng mga kailangan namin, ay kaagad na kaming umuwi. Kinuha ko ang mga gamit ko sa pagtatawas at saka namin pinuntahan ang bahay ng huling biktima. Nung una ay ayaw na sana ng nanay nito na pakialaman pa ang pagkamatay ng anak niya. Ngunit nang sabihin kong baka aswang ang bumiktima rito ay pumayag na rin siya. Maging siya raw kasi ay nagtataka dahil ganun din ang nangyari sa unang biktima noong nakaraang araw. Damit na suot ng binata noong araw ng aksidente ang iniabot sa akin ng ginang. Kaya yun ang ginamit ko sa pagtatawas. Kuya, ano pong nakikita mo? Isang malaking nilalang. Hindi ko matukoy kung lalaki ba o babae pero mahaba yung buhok niya. Ipagpalagay na lang natin isa tong babae. Kung isa siyang babae, baka siya nga yung alin na pumunta kahapon sa bahay. At saka baka ikaw ang pakay niya kuya kasi di ba pansin mo, puro binata yung mga naging biktima niya. Binata ka pa kaya marahil ikaw talaga ang punteriya niya. Napabilib ako ng kapatid ko sa mga obserbasyon niya. Talagang seryoso siya na matutunan ang mga ginagawa ko at natutuwa ako sa bagay na yon. Ngunit kahit may ideya na kami sa kung sino ang aswang, ay hindi pa rin ako nagpakampante. Tuso kasi ang mga aswang. Kaya nilang magbago ng anyo, lalo na kung kabilang sila sa mga matataas na uri. 4:00 ng hapon nang umuwi kami ni Isaac at hindi namin inaasahan ang daratnan namin. Kuya, bukas yung pinto! Walang ya. Paano? Ganandado ko yan kanina.
Isaac, Ismael, nandito na pala kayo. Saan kayo galing? Ate Katrina! Katrina? Namiss mo na ako niyan, Isaac? Siyempre naman po. Akala ko po hindi ka na babalik, ate. Pero masaya ako kasi nandito ka na ulit. Wala naman sana talaga akong planong bumalik eh. Kaso, may kailangan lang kasi akong asikasuhin. Nang sabihin yun ni Katrina, ay kaagad siyang napatingin sa akin. Napawi ang ngiti sa mga labi niya, na para bang nagpapahiwatig na may masamang mangyayari. Hindi ko na rin siya tinanong kung paano niya nabuksan ang pinto. Dahil alam ko namang marami siyang paraan, lalo na't isa nga siyang aswang. Inutusan ko na muna si Isaac na ipagtimpla ko ng kape. Saka niyakag si Katrina sa isang mahabang kahoy na upuan sa lilim ng aratilis sa harap lang ng bahay namin. Pasensya ka na, Ismael, kung kinailangan ko pang bumalik dito. May kailangan lang kasi akong asikasuhin at wala akong ibang mapupuntahan. Anong ibig mong sabihin? Simula nung magpasya kayo na tulungan ako, sangkot na kayo sa gulo ko. Sana hinayaan niyo na lang na mamatay ako. Ismael, nasa panganib ang buhay mo at ng kapatid mo, pati na ang buong baryo. Alam ko, may nakapagsabi na rin yan sa akin pero ayoko maniwala. Kaso simula nung umalis ka, nagsimula na rin ang patayan sa baryo. 2 binata na ang natatagpo ang patay sa bukana ng kakahuyan. Pasensya na kung nagdala pa ako ng gulo dito sa baryo niyo. Hindi mo kasalanan. Kasalanan yun ng mga nilalang na hayok sa laman. Sandali kaming binalot ng katahimikan noon. Nagpapakiramdaman sa kung anong susunod na sasabihin. Ilang sandali pa ay may mga kalalakihang nagawi sa bakuran namin. Nagtaka pa ako nang makita ang isang pamilyar na mukha ron. Siya ba yun? Sinasabi ko na nga ba't dito ka lang namin matatagpo ang babae ka? Anong ibig mong sabihin? Sino kayo? Mang Kaloy, anong ibig sabihin nito? Kilala niyo ba siya? Hindi ho ba bago lang kayo rito? Bakit ang aga niyo naman ho yatang gumawa ng gulo? Ismail, iho. Hindi mo ba alam na kriminal yung babaeng yan? Siya ang pumatay sa binatang natagpuan sa bukana ng kakahuyan. May nakakita sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na siya sa amin. Kailangan niya makulong at harapin ang kasalanan ginawa niya. Hindi ako sasama sa inyo. Wala akong ginagawang masama. At hindi totoo yung mga paratang niyo sa akin. Mang Kaloy, baka ho pwede natin itong pag-usapan. Talaga ba? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa sarili mo, ha? Na ultimo kriminal, gusto mong tulungan? Iho, para sabihin ko sa'yo, kapatid ko ang nabiktima ng babaeng yan, kaya bakit ako mananahimik? Ang akin lang ho kasi, baka lang ho nagkakamali kayo. Saka, sigurado ho ba kayong si Katrina talagang gumawa nun? May nakakita na nga eh. Bakit papilit mo pa rin inilalayo ang usapan? Siya, kunin na natin tong babaeng to nang madala na sa barangay hall. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Sinabing bitiwan niyo ako eh! Bitawan niyo ang babae! Lahat kami ay napalingon nang marinig ang nagsalita. Nakatayo sa labas ng bakuran namin si Tatang Rudy at may dalang parang pipa. Sa harapan namin mismo ay sinindihan yon ni Tatang Rudy at nagulat na lang ako nang mag-unahan sa pagtakbo ang mga lalaki. Si Mang Kaloy naman bahagyang lumayo sa matanda bago muling bumaling kay Katrina. At nakahanap ka pa talaga ng kakampi. Sa bagay, sino ba naman ang tutulong sa'yo kundi ang mga kauri mo ring aswang? Magasalot! Katulad ng mga kasama niya, ay nagmamadali ring umalis si Mang Kaloy. Hindi ko tuloy maiwasang matawa dahil sa itsura ng mga lalaki kanina. Marahil ay natakot sila dahil nariyan lang sa malapit ang hinihinala nilang
bantog na aswang. Oh, ano nangyari sa mga yun? Natakot yata sa'yo, tatang eh. Talaga matatakot ang mga yon. Kilala na kasi nila ako. At alam nilang kapag hindi pa sila umalis, ito na magiging katapusan nila. Maraming salamat po, Tatang. Huwag ka magpasalamat sa akin, Iha. Hindi ko ginawa yon para iligtas ka mula sa kanila. Pasensya na po. Alam mo na ang gagawin mo. Pagkatapos sabihin yon, ay kaagad nang umalis si Tatang Rudy. Ako naman, naguguluhan sa mga nangyayari. Para kasing kilala nila ang isa't isa. Kinagabihan ay maaga kaming naghapunan. Nagluto lang ako ng sinabawang isda. Pero nauna ko nang kuhanan ng ulam si Katrina, habang hindi ko pa yun natitimplahan ng asin. Ang sarap mo talagang magluto, Ismael. Swerteng mapapangasawa mo. Tubig! Tubig! Kuya, ayos ka lang? Ito po tubig oh. Masyado ka bang nasarapan sa luto mo kaya nabulunan ka? Hindi po ate. Nabuksan mo po kasi yung topic tungkol sa pag-aasawa eh. Ni Nobya nga, wala po yan eh. Torpe po kasi. Hoy, Isaac, narinig ko yan ha. Napailing na lamang ako nang sabay pa silang tumawa. Pagkatapos naman naming kumain, ay nag-asikaso na ako at saka inayos ang tutulugan ni Katrina. Bala kong sila na lang ang patulugin sa kwarto at sa sala na lang ako. Matutulog ka na ba? Dito na kayo ni Isaac sa kwarto. Oo, pero bago yun, gusto muna kitang makausap. Tungkol saan ba? Mukhang seryoso ang aura mo ngayon ha. Tungkol sa katauhan ko. Alam ko, Katrina, Alam mo? na isa kang aswang. Alam din ba ng kapatid mo? Oo, Kung ganon, mukhang wala na pala akong dapat itago sa inyo. ngayon, sabihin mo na sa akin kung bakit ka namin natagpo ang sugatan ng araw na yun doon sa gubat. Mapait nang umiti si Katrina sa akin bago yumuko. Nakita ko ang mumunting butil ng luhang tumulo mula sa mga mata niya na kaagad niya namang pinahid. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago muling tumingin sa akin saka nagsalita. Ipinagkasundo ako ng mga magulang ko na ipakasal sa anak ng pinunong gabunan. Pero tumanggi ako dahil alam ko ang balak ng mga traidor na yun. Ang kasunduan nila, magpapakasal kami ng anak ni Kalisto kapalit ng kapayapaan sa pagitan namin na magkaisa ang lahing bangkilan at gabunan. Ha? Pero bakit kailangan pang magpakasal kayo ng anak ng gabunan? Dahil akala ng mga magulang ko kapag ikinasal kami at nagkaanak ni Kairos, titigil na ang hidwaan sa pagitan ng mga lahi namin. Ang supling na inaasam nila ang magiging katibayan ng pagkakaisa ng dalawang lahi. Pero hindi. Ang plano ni Kalisto ay sakupin ang lahi namin at mapasailalim kami sa pamumuno niya. Napakatuso naman pala talaga ng mga gabunan na yun. Pero bakit ka nga nasa gubat? Dinukot ka ba nila? Tataka sana ako noon dahil ayoko nga sa kasunduang kasal na plano nila. Pero nakatunog si Kalisto at nahanap nila ako. At dahil sa pagmamatigas ko, binalak nila akong patayin. Ang sabi mo, isa kang bangkilan. Sa pagkakaalala ko, makapangyarihan ng mga bangkilan dahil nagmula pa sila sa mga sinaunang lahi ng mga aswang. Bakit hindi nyo nalang ipagtanggol ang lahi nyo? Bakit pumayag pa ang mga magulang mo sa kasunduan na yun? Hindi naman talaga sana papayag si ina. Pero nang mamatay si ama at iba pang mga harimu doon, sumuko na sila. Si ina, siya mismo ang nagpasimulo ng kasunduang yun. Kung ganun, bakit pati kami nadamay?
Dahil ba nalaman nilang tinutulungan ka namin? Oo, at nandito ako para makipagtulungan sa'yo. Ismael, tulungan mo kong puksain ang mga gabunan na yon para sa ikatatahimik ng baryo at para din sa ikatatahimik ng lahi namin. Ilang segundo pa akong napatitig sa mga mata ni Katrina bago marahang napabuga ng hangin. Kahit pa noon lang ako nakaengkwentro ng mga aswang na kakalabanin, ay pumayag ako, alang-alang sa mga buhay ng mga walang kalaban-laban na tao. Buti na lang at walang umataking aswang sa bahay ng gabing yun, kaya naman nakatulog kami ng maayos. Ngunit kinabukasan, panibagong biktima na naman ang naging usap-usapan sa buong baryo. Katrina, sa tingin mo anong aswang kaya ang bumibiktima sa mga binatang yan? Hindi kaya isang babae? Hindi ako sigurado, Ismael. Pero wala namang ibang mga aswang dito, maliban sa mga bangkilan at gabunan. Kasi nung nakaraan, tinawas ko yung mga gamit ng isang biktima at isang figura ng malaking nilalang na may mahabang buhok ang lumabas. Baka gabunan ang nakita mo. Pero ang nakakapagtaka lang ay kung bakit puro binata ang mga binibiktima nila. At saka, isang beses lang sa isang taon kung kumain ng tao ang mga gabunan. Kung hindi gabunan, maaaring may iba pang lahi. Huwag kayo magpalinlang sa kung ano lang ang nakikita ng mga mata ninyo. Sabay kaming napalingon ni Katrina sa nagsalita at nakita namin ang paalis na bulto ng isang matanda. Nakasuot ito ng sombrerong gawa sa buri at may telang nakabalot sa kalahati ng mukha niya. Ngunit kahit ganon ay alam kong si Tatang Rudy yon. Aalis na sana kami sa kumpol ng mga taong yon nang mapansin kong wala na si Isaac sa tabi ko. Kinakabahan kong iginala ang mga mata ko sa paligid, ngunit hindi ko siya makita. Katrina! Si Isaac nawawala! Ano? E di tara, hanapin natin siya. Tara, doon tayo! Ngunit halos suyuri na namin ang buong baryo, pero hindi pa rin namin nakita ang kapatid ko. Binalot ng takot ang dibdib ko ng mga oras na yon, sa isiping baka tinangay na siya ng mga gabunan. Ngunit ayokong sumuko at magmukmuk na lang sa isang sulok. Kaya naman, pag-uwi namin ni Katrina sa bahay, ay kaagad kong kinuha mula sa labahan ang damit na sinuot kagabi ng kapatid ko. Anong gagawin mo sa damit ni Isaac? Gagamitin ko to para sa pagtatawas. Nang sa ganun ay malaman ko kung sino ba talaga ang kumuha sa kapatid ko. Matapos ang pagtatawas, ay kaparehong imahe lang ang ipinakita ng tinunaw na kandila. Isang malaking nilalang na may mahabang buhok. Napakuyom ako ng kamao. Anong nakita mo? Kapareho lang nung nakita ko nung tinawas ko yung isa sa mga naging biktima ng aswang. Isang malaking nilalang na may mahabang buhok. Pero may kakaiba akong nararamdaman ngayon. Isang malakas na enerhiya ang nasa malapit. Kung ganon, nararamdaman mo rin siya. Buong gabi kaming nakiramdam ni Katrina sa maaaring gawing pagsalakay ng mga gabunan. At nang sumapit nga ang 11:00 ng gabi, ay nagsimula nang mag-alulong ang mga aso. Ilang sandali pa, ay may kung anong bagay na naman ang kumalabog sa pinto. Para bang pwersahan yung binubuksan. Ismael, humanda ka. Nararamdaman kong hindi lang isa ang aswang sa labas. 3 sila. Pero isa lang ang gabunan. At sigurado akong si Kalisto yun. Ibig sabihin may laban tayo sa kanila. Sa 2 aswang, oo. Pero kay Kalisto,
mukhang mahihirapan tayo. Kaya maghanda ka ng maraming pangontra dahil hindi basta-basta matatabla ng gabunan. Tulad nga ng sinabi ni Katrina, ay naghanda ako ng maraming asin at bawang. Inihanda ko na rin ang pinatulis na kawayan at saka buntot pagi. Mas lalo pang nagwala ang nilalang sa labas. Pinupugpog na nito ng malakas ang pinto, habang ang isa naman ay ang dingding ang punterya. Ismael, parang gigibain nila yung bahay. Kung sakali magibangan nila to, saka lang tayo lalaban. Pero sa ngayon, maglalatag muna ako ng mga pangontra para hindi sila kaagad makalapit sa atin. Sakaling magawa nga nilang pasukin tayo rito. Tumangulang si Katrina. Saka binantayan ang pinto at dingding. Gawa lang sa inipit na nipa ang dingding. Kaya naman, anumang oras ay pwedeng bumigay yon. Naglagay ako ng asin sa dingding at saka sa pintuan. Pagkatapos ay saka ako lumapit kay Katrina para abangan ang pagpasok ng mga aswang. Kahit pa nilagyan ko na ng proteksyon ang buong bahay, ay madali lang itong gibain dahil sa lakas ng gabunan. Lalo na't marunong ang iba sa kanila ng itim na mahika. Pero nagtaka ako nang maya-maya lang ay bigla na lang tumigil ang mga aswang. Ha? Ano nangyari? Bakit sila tumigil? Dahil papalapit na si Kalisto. Ismael, humanda ka. Nandyan na siya. Hindi nga nagkamali si Katrina. Dahil ilang sandali pa, ay bigla na lamang may puwersang tumulak sa pinto. Napakalakas nun. Kaya naman, kaagad na natanggal ang pinto. Bumungad sa amin ang isang malaking nilalang na may maitim na balat na kasing kulay ng uling. May mahaba rin itong buhok at nanlilisik ang mapupulang mga mata. Agaw pansin din ang malaking ngisi nito, kaya naman litaw na litaw ang mahahaba niyang pangil. Nagkita ulit tayo, Katrina. Oo nga eh, at ngayon pa lang, nasusuka na ako sa pagmumukha mo. Aba, at matapang ka na ngayon. Sino bang ipinagmamalaki mo? Yung pipitsuging lalaki na yan? Pues, uunahin ko na siyang patayin. Sige, subukan mo kung kaya mo. Nagitla ako nang mabilis na gumalaw ang gabunan. At sa isang iglap ay nasa tabi ko na siya. Hindi ako kaagad nakahuma, kaya naman kaagad niya akong hinawakan sa leeg. Dahil sa laki ng kamay niya, ay sakop na sakop noon ang leeg ko at walang kahirap-hirap niya akong iniangat sa ere. Bitawan mo ko! Hindi ako makahinga! Ismael! Walang hiya ka talaga, Kalisto. Ibaba mo siya. O ano? Akala ko ba matapang tong binata na to? Isa lang pala siyang pipitsuging manggagamot na wala namang binatbat. Nasasabi mo lang yan dahil naunahan mo siya. Pero hindi ako papayag na mapapatay mo siya ng ganun-ganun lang. Bitiwan mo siya at ako ang harapin mo, halimaw! At sino ka naman sa akala mo para utusan ako, ha? Gagawin ko ang kung anumang gusto ko sa lalaking to. Halos mapugto ang hininga ko noon dahil sa pagkakasakal sa akin ng gabunan. Sa isang iglap lang ay mabilis niya akong natangay papunta sa labas ng bahay. Pero bigla siyang natigilan sa hindi ko malamang dahilan. Sinong pumaslang sa mga alagad ko?
Sino? Magpakita ka sa aking hayop ka. At sino ang tinutukoy mong hayop, Kalisto? Tatang! Ikaw na namang matanda ka. Kahit kailan talaga napakapakilamero mo. Matagal na akong pakilamero, Kalisto. Alam mo kapag may inosenteng buhay na ang nadadamay, mangingialam talaga ako. Kaya bitawan mo yung binata kung ayaw mong matulad ka rito sa mga alagad mong wala namang kwenta. Ramdam ko ang galit ng gabunan nang mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa akin. Nandidilim na ang paningin ko dahil sa kawalan ng hangin na nasasagap ko. Ngunit napaigtad na lang ako nang bigla ko nitong ibato sa kung saan. Tumama ang likod ko sa isang matigas na bagay at kaagad na nanlabo ang paningin ko. Walang hiya ka talaga, Kalisto. Pagsisisihan mong ginalaw mo si Ismael. Kahit malabo na ang paningin ko, ay kita ko pa rin kung paano magpalit ng anyo si Katrina. Tinubuan siya ng mga pakpak at humaba ang kanyang mga kuko. Sa tulong ng malamlam na ilaw ng magkakalayong mga poste, ay nasubaybayan ko kung paano magpambuno ang dalawang malalakas na uri ng mga aswang. Kaagad akong dinaluhan ni Tatang Rudy at saka tinulungang makaupo. May kung ano siyang ipinaamoy sa akin, kaya naman ilang segundo lang ay guminhawa na ang pakiramdam ko. Pinainom niya rin ako ng tubig at dahan-dahan ko yung nilagok. Pakiramdam ko ay natuyo ang lalamunan ko dahil sa pagkakasakal sa akin. Kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na ho, Tang. Salamat ho. Hindi mo dapat pinamaliit ang kakayahan ng isang gabunan. Mabilis silang kumilos at tila ba sumasabay lang sa hangin ang bawat galaw nila. Lumilipad sila kahit wala silang pakpak. At higit sa lahat, kaya nilang gumamit ng mahika. Pero Tang, wala na po bang pag-asang matalo ng isang tao ang isang gabunan? Wala po bang sandata o agimat na makakatulong sa isang tao para mapantayan ang lakas at bilis ng isang gabunan? Yang butsyang suot mo, isa yung biyaya ng kalikasan na makakatulong sa'yo para magapi ang isang aswang. Ang kailangan mo lang gawin ay ang makiisa sa mutsyang yan at damhin ang kapangyarihang ipinibigay niya sa'yo. Sabay kaming napatingin sa gawi ng dalawang aswang nang bigla na lang dumaing si Katrina. Nasugatan siya ng gabunan sa braso at mahaba yun. Tatayo na sana ako pero pinigilan ako ni Tatang Rudy. Wag iho, mahina ka pa at mas lalo lang hindi makakalaban si Katrina kapag lumapit ka pa sa kanila. Pero baka mapatay ho ng gabunan na yun si Katrina. Bumuntong hininga na lang si Tatang Rudy at saka tumayo. Kinuha niya ang pipa mula sa kanyang bulsa at saka lumapit ng bahagya sa dalawa. Tumawa ng malakas ang gabunan nang makita si Tatang at saka hinamak ang matanda. Oh, ano namang pakuluyan ha, tanda? Hindi natatalab sa akin ng pipa mo. Nasaan yung aswang na ako at wala nang binatbat yung mga pangontra nyo sa akin? Akmang hahablutin na sana ng gabunan ang pipa nang mabilis itong sindihan ni Tatang. Hindi niya naman yun hinit-hit, pero kita ko kung paanong umusok ang tila pulbos na naroon. Mabilis na napaatras ang gabunan at saka napahawak sa dibdib niya. Napangisi si Tatang, ngunit nanilisik ang mga matang tinitigan lang siya ng gabunan.
Walang iya ka talaga, tanda! Hindi pa tayo tapos! Tanda mo, hindi pa tayo tapos! Mabilis na umalis ang gabunan. Parang hangin na nawala siya sa paningin namin. Kaya naman, kaagad na akong tumayo para daluhan si Katrina. Bumalik na siya sa kanyang anyong tao at punit na ang damit niya sa likuran. Gawa ng paglabas ng pakpak niya kanina. Katrina! Tatang! Kailangan po natin siyang dalhin sa loob. Kailangan magamot ang sugat niya. Hindi na kailangan, Ismael. Kaya kong pagalingin ang sarili ko. Hindi sa gayon, Iha. Nasaan yung tao ka na? Kaya hayaan mo si Ismael na gamutin niyang galos mo. Inalalayan ko si Katrina papasok sa bahay at sumunod naman sa amin si Tatang Rudy. Pansin ko ang paglibot ng paningin ng matanda sa kabuuan ng bahay bago muling bumaling sa amin. Pinaupo ko si Katrina sa bangko para pumunta sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Katrina, eto ang tubig. Uminom ka muna. Salamat. Teka lang at kukuha lang ako ng panlinis sa kagamot para dyan sa sugat mo. Nang makuha ang mga kailangan, ay kaagad na akong pumwesto sa harap ni Katrina para gamutin ang sugat niya. At habang ginagawa ko yun, ay nakikinig naman ako sa usapan ng dalawa. Tang, ano ho bang meron dyan sa pipa ninyo? Bakit nag-anyong tao na kaagad ako kahit na hindi pa naman ako nagpapalit anyo? Dahil ang pipa na ito ay may pulbos ng ako nito. Isang sangkap na kayang pabalikin sa anyong aswang ang isang tao kapag nalanghap niya ito. O di kaya naman ay mula sa pagiging aswang, babalik siya sa kanyang katawang tao. Namangha ako dahil sa pangontra na yon ni Tatang Rudy. Kapag kasi ganon, nasa kanya talaga ang bentahe dahil hindi makokontrol ng isang aswang ang sarili niyang katawan kapag nakaamoy na siya ng usok na galing sa sinindihang ako nito. Tatang Rudy, may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Ano yun, iho? Si Aisako, nawawala. Malakas ang kutob ko na kinuha siya ng mga gabunan. Kung ganon, kailangan natin siyang iligtas kaagad. Marunong ka ba gumawa ng kompas, iho? Kompas ho? Oo, tinatawag yung kompas ng mga albularyo. Ah, natatandaan ko na ho. Yung itlog ho ba na pipisain sa isang baso na may tubig na mula sa pinagpiga ng damit ng nawawala? Tapos papatakan ng dugo ng albularyo saka magsasambit ng ritual para gumana? Oo, iho, yun nga. Isagawa mo na yun, madali. At mamayang 2:00 ng madaling araw ay tutuntunin na natin kung saan nga ba dinala ng gabunan ng kapatid mo. Isinagawa ko na nga ang kompas na gagamitin namin sa paghahanap kay Isaac. Yun ang unang beses na gagawin ko yon. Namangha pa ako nang makita ko kung paano naging isang linya ang dugo ko na para bang kamay talaga ng isang kompas. Magaling. Sa ngayon, ay kailangan muna natin magpahinga nang sa gayon ay makabawi tayo ng lakas. Hindi biro ang kakalabanin ninyo, kaya kailangan nyo ikondisyon ang isip, puso at katawan ninyo. Iho, kunin mo ito. Ano ho ito, Tatang? Parang talim ng bangkaw? Oo, tama ka. Talim nga ng bangkaw yan, na ginawa kong punyal. Pero wag mong maliitin ang sandatang yan dahil mahiwaga yan. Paanong mahiwaga ho? Dahil ang talim ng bangkaw na yan ay galing pa sa langit at bibihira lang ang mga tao nagkakaroon ng ganyan. Bihira lang kasi magpakita ang pulang langit at kapag nangyari yon, doon nalalabas ang bangkaw.
At kapag magyari makakita ka nga sa huli, sabihin mo ang mga salitang Purya Siddha. Dahil kapag hindi, ikaw ang tatamaan ng bangkaw na katulad nito. Namamanghang, iniangat ko ang punyal na gawa sa talim ng bangkaw. At nang hawakan ko na ang talim nito, ay parang nakaramdam ako ng kuryenteng dumaloy sa mga ugat ko. Nanindig ang mga balahibo ko, at pakiramdam ko ay may kung anong aurang bumabalot sa akin ng mga oras na yon. Magaling! Nakikita ko nagkakaroon na kayo ng koneksyon ng punyal na yan. Ibig sabihin, tinatanggap ka niya bilang bagong tagapangalaga. Mataplisan mo lang ng talim niya ng balat ng sino mang aswang, ay sigurado na ang kamatayan nila. Hindi na nila mapapagaling ang sarili nila kapag yung punyal na ang nakasugat sa kanila. Dahil nagiba ang pinto ng bahay namin, ay hindi na namin nagawang umidlip pa noon. Baka kasi sa pag-idlip namin, ay muli kaming sugurin ng mga kalaban. Kaya nanatili kaming mulat. Ngunit nang sumapit ang alauna ng madaling araw, ay nagulat na lang kami nang may marinig kaming mga ingay. Dahil sa kuryosidad, ay sumilip ako sa pinto. At nakita ko nga ang mga taong may dalang mga sulo. Ismael, anong... Katrina, Tatang, may paparating na mga tao. At sa tingin ko ho, ay dito ang punta nila. May dala sila mga sulo at patalim. May nakakita siguro sa labanan namin kanina ni Kalisto, kaya sila nandito ngayon. Sa palagay ko, hindi. Malakas ang kutob ko na planado na itong lahat at isa lang ang naiisip ko may pakadanon. Ismael! Ismael, lumabas ka dyan! Alam ko nandyan ang babaeng aswang kaya ilabas mo na siya ngayon din. Walang hiya. Si Mang Kaloy na naman. Teka, Tatang, saan kayo pupunta? Kumalma ka, Ismael. May kapag-usap lang naman ako sa kanila. At ikaw, Katrina, huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi maliwanag. May gagawin lang ako. Umugong ang bulong-bulungan nang makita ng mga tao si Tatang Rudy na lumabas mula sa bahay. Si Mang Kaloy naman ay nakangisi na parang alam niyang madedehado kami ng gabing yon. Kaloy, ano't naparito kayo? At may dala pa kayong mga sulo? Narinig mo ang sinabi ko, Tatang. Ang babaeng aswang ang pakay namin kaya umalis ka dyan kung ayaw mong madamay. Babaeng aswang bakabo. At sino naman yun? Tatang, huwag kang magmangmangan pa. Alam naming lahat na itinatago ninyo ni Ismael ang babaeng aswang. Kaya ang mabuti pa ho, ilabas nyo na siya dahil kailangan namin siyang dalhin sa barangay. Isa siyang kriminal, kaya kailangan niyang pagbayaran ng mga ginawa niya sa mga binatang naging biktima niya. Dadalhin sa barangay? Nang ganitong oras? Sino naman ang niloloko mo, ha, Kaloy? Nagmamatigas ka pa rin, ha? Gusto mo bang pati ikaw isama na rin namin? Dahil kung tutuusin, kauri ka rin ng babaeng aswang na tinatago ninyo. Mga kasama, huli ng matandang to at kunin natin ang babaeng aswang sa loob. Hep, sandali. Hayaan niyo muna akong makapaghit-hit ng paborito kong tabako. Nanlaki ang mga mata ni Mang Kaloy nang walang ano-ano'y sinindihan ni Tatang Rudy ang pipa niya. Tinabig yun ni Mang Kaloy, ngunit imbis na maapula ang usok, ay mas lalo pa nga itong kumalat. Nalanghap niya ang usok at ilang saglit pa ay kaagad siyang dumaing at umangil. Unti-unti ay nag-iba ang anyo nito. Ang kayumanggi niyang balat ay naging kasing itim ng uling. Humaba ang kanyang buhok at naging puti. Humaba rin ang kanyang mga pangil at kuko. Mas lumaki din siya ng dihamak kesa sa ordinaryong laki ng tao.
Wala ka talagang kadala-dala, no? Minamaliit mo talaga ang kakayahan ng ako nito ko. Kay gaano ka pa kabilis, Gabunan? Hindi mo ko basta-basta matatalo. Walang ya. Hindi ba yan si... Oo, Ismael. Si Kalisto nga. Puti. Bakit hindi ko man lang naramdaman na isa pala siyang aswang? Dahil ba sa itim na mahika? Tama ka. Gumagamit ng itim na mahika ang Gabunan para itago ang tunay nilang pagkakakilanlan. At minsan, ginagaya nila ang itsura ng tao para makapanlansi at makahanap ng biktima. Nagsigawan maya-maya. Nang bigla na lang, hawiin ng Gabunan ang mga taong nasa malapit sa kanya. Dahil sa lakas ng puwersa at laki nito, ay nagawa niyang maihagis isa-isa ang mga tao. Kaagad na nagsialisan ang mga ito at sinikap na makalayo sa aswang para iligtas ang kanilang mga sarili. Magsiuwian na kayo kung ayaw nyo madamay pa rito. Mga puwisi, nagpanin lang pa kasi kayo sa halimaw na to. Walang iya ka talagang matanda ka. Sinira mo ang mga plano ko. Dahil ito ang trabaho ko, hangal. Ano pang silbi ng pagiging manunugis ko kung hahayaan lang kita na magtagumpay, ha? Hindi ako makapayag na tuluyan mong masira ang mga plano ko, tanda. Kung kinakailangan na unahan kitang patayin, gagawin ko. Mabilis na sumugod ang Gabunan kay Tatang Rudy. Ngunit namangha ako nang mabilis din siyang nakaiwas. Nakamasid lang kami ni Katrina sa laban ng dalawa at maging siya ay namangha sa taglay na liksi ng matanda. Halos nasasabayan nito ang kilos ng Gabunan, pero ilang sandali pa ay may sumulpot namang mga aswang na lakaw. Kaya naman, hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa ni Katrina at kaagad nang lumabas para tulungan ang matanda. Nagsimula na ring magbagong anyo si Katrina at ako man, inilabas na ang punyal na bigay ni Tatang. Ismael, mag-iingat ka. Oo, Katrina. Ikaw rin. Kaya natin to. Sinugod na kami ng mga aswang na lakaw. Mabibilis din ang mga galaw nila. Ngunit sinisikap naming salagin ang bawat pag-atake nila. Nagagalusan na ako ng mga kalaban, pero parang hindi ko ramdam ang hapdi nun. Parang mas lalo lang akong ginaganahan na makipaglaban sa kanila. Nang maubos na namin ni Katrina ang mga aswang na lakaw, ay nagpapambuno pa rin sina Tatang at ang Gabunan. May ilang mga sugat na rin si Tatang sa katawan at pisngi. Ngunit nagagawa niya pa rin ngisihan ang aswang. Ano, Gabunan? Wala na ang mga alagad mo. Ikaw na lang ang natitira. Sa tingin mo ba, makakaligtas ka pa? Hindi ako natatakot mawala ng kakampi, tanda. Kaya kong gumawa ng kapalit nila kahit kailan ko gusto. Kaya wala na akong pakialam sa mga walang kwentang lakaw na yun. Muling sinugod ng Gabunan si Tatang at mabilis naman itong nailaga na matanda. Subalit hindi inaasahan ni Tatang ang isa pang pag-atake galing sa paa ng Gabunan. Nagawa nitong masipa ang matanda sa hita, dahilan para masalampak siya sa lupa. Dumaing ito at ininda ang sakit ng hita niyang nasipa ng aswang. Puiset! Tatang Rudy! Dalhin mo muna siya sa tabi, Ismael. Ako nang bahala sa Gabunan na to. Katrina, mag-ingat ka! Tatang, kaya niyo pa hubad tumayo? Oo, halika. Tulungan mo ako makatayo. Dahan-dahan lang ho. Aray!
Pwisit talaga. Mukhang malalang tama ng hita ko. Ikawit niyo po yung kamay niyo sa leg ko. Dadaling ko po kayo dun sa bahay. Doon mo dala ko dalit sa ilalim ng akasya, Eho, para masubaybayan ko kayo. Sinunod ko nga ang sinabi ni Tatang at doon ko siya pinaupo. Sumandal naman siya sa katawan ng puno at kita ko ang paghihirap sa mukha niya. Tagaktak na rin ang pawis niya at bahagyang namumutla ang mga labi. Binala kong galawin ang parteng nasipa ng gabunan, ngunit napaigik siya, kaya hindi ko na itinuloy. Sige na, Eho. Tulungan mo na lang si Katrina na talunin ang gabunan. Ayos lang ako dito. Kapag natapos ang lahat ng to, ihatid niyo ako sa ospital dahil mukhang hindi to kaya ng simpleng hilot lang. Mukhang namagayata ang tama ko sa hita sa lakas ng sipa ng hinayupak na yon. Sigurado ho kayo. Oo, Eho. Sige na. Bilisan mo tumatakbo ang oras. Tandaan mo, kailangan mo pang hanapin ang kapatid mo. Nang maalala ko ang kapatid ko, mas lalo pang sumiklab ang galit ko sa gabunan. Kinuha ko ang punyal mula sa tagiliran ko at saka yun hinawakan ng mahigpit. Pumikit ako at dinama ang kapangyarihan nito at nang mutsang tangan ko. Ganyan nga, Eho. Mag-focus ka lang sa kalaban mo at tsak na magagamay mo rin ang mga galaw niya. May tiwala ko sa'yo gaya ng pagtitiwala ng punyal na yan sa bago niya amo. Buwisit ka talaga, Kalisto! Ang sakit. Katrina! Yan ang napapala naman katulad mong tapang-tapangan. O ano, sinabi ko naman kasi sa'yo hindi ka ubra sa akin kahit pa isa ka malakas na uri. Walang yakang gabunan ka. Napakasama mo. Katrina, gamutin mo muna ang sarili mo. Ako na munang bahala rito. At isa pang tapang-tapangan. Hindi nga umubra sa akin ng isang mataas na uri ng aswang. At isang bantog na manunugis. Tapos ikaw, hahamunin mo ko? Sino ka ba, ha? Isang hamak na manggagamot na wala naman talagang alam sa pakikipaglaban. Tama na, Satsat. Puro kasalita. Pati di mo muna kasubukan na magkaalaman tayo. Ha? Pasensya na. Pero hindi ako nakikipaglaro sa mga mahihina. Mahina? Bakit hindi mo muna subukan bago ka dumada? O baka naman natatakot ka? Dahil alam mong nasa akin ang mahiwagang sandata ng batikang manunugis. Huwag kang masyadong magmalaki, bata. Dahil kahit anong sandata pang meron ka, kung wala ka pang karanasan sa pakikipaglaban sa isang malakas na aswang na kagaya ko, wala ka pa rin magagawa. Lalo na kapag nagawa ko ng mahawakan ka tulad nito. Mabilis akong dinaluhong ng gabunan. Sa isang kisap mata lang ay nasa harapan ko na siya at kaagad akong sinakbal sa leeg. Bumaon ang matalim niyang mga kuko sa balat ko at napahiyaw ako dahil sa sakit. Hayop ka! Ang hapde! O diba? Sinabi ko naman sa'yo wala kang magagawa kapag ako ang kinalaban mo. O ano? Kahit palang magdasal ka na sa Diyos mo kung meron man. Dahil pagkatapos itong gagawin ko sa'yo, sisiguraduhin ko magkikita na kayo. Kanina pa ako nagdarasal, gabunan. At kahit ilang beses mo pa ako masugatan, babangon at babangon pa rin ako. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nababawi ang kapatid ko mula sa'yo. Kapatid? Yung batang paslit ba? Mukhang nagkakamali ka ng pinagbibintangan, bata. Wala sa akin ang kapatid mo. At kung nagkataong ako man ang kumuha sa kanya, sa tingin mo ba bubuhayin ko pa siya? Hayop ka talaga, Kalisto. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kapatid ko. Ismael, kung hindi siya ang kumuha sa kapatid mo, may ibang hinala na ako kung sino. Katrina, maayos na ba yung sugat mo? Oo, humilom na ang mga sugat ko. Pero ikaw, malalim ang sugat mo. Wala to, Katrina. Hoy, Kalisto!
Kung wala rin naman pala ako mapapala sa'yo, tapusin na natin ang laban na to. Sige bata, ipakita mo sa akin ang tapang mo. Muling sumugod ang gabunan. At ako naman, sinalubong ang gagawin niyang pag-atake. Mabilis niya akong nakalmot sa dibdib, pero nagawa kong masugatan siya sa braso. Nang maramdaman ko ang pagbaon ng sandata ko sa balat niya, ay mas diniinan ko pa yon. Kaya naman, siya na ang naunang umatras sa akin. Ismael! Ang dami mo ng sugat! Ang lalalim pa! Bumubulwak na ang dugo! Kaya ko pa, Katrina. Hindi ako papayag. Nahamakin lang ako ng aswang na to. O ano, aswang? Anong pakiramdam na masugatan ka ng punyal ng isang manunugis? Walang iya ka. Bakit ayaw nito maghilom? Punyemas ang hapde. Para nasusunog ang balat ko. Dahil yan ang kaparehong punyal na pumatay sa ama mo noon, Kalisto. Kaya huwag ka na magtaka kung parehong kapalaran ang sasapitin ninyo. Dahil ang punyal na yan ay sumpa sa mga aswang na kagaya mo. Hindi ako papayag na matalo niyo ako ng gano'n-gano'n lang. Pagbabayad ka, Ismael, pero uunahin kita, tanda! Tila hangin sa bilis na sinugod ng gabunan si Tatang Rudy. Kaya naman, binilisan ko rin ang takbo para maabutan sila. Nang akmang papagitna na ako sa kanila para sana saluhin ang atake ng gabunan, ay bigla na lang itong tumilapon. Nagawa siyang maitulak ni Katrina at saka siya nito sinugod. Pinaulanan ng kalmot ni Katrina ang mukha at bibig ng gabunan. Ngunit nang makabuelo ito, ay kaagad siya nitong nasaksak sa tagiliran gamit ang mahahaba nitong kuko. Napaigik si Katrina, saka nang hihinang napahandusay sa lupa. Walang yaka talagang gabunan ka! Katrina! Kaagad kong dinaluhan si Katrina at nanginginig ang mga kamay na hinawakan ang sugat niya. Bumubulwak ang dugo mula ron at unti-unti nang bumabagsak ang mga luha sa mga mata niya. Tapusin mo na, Ismael. Alam kong kaya mong talunin si Kalisto. May tiwala ako sa kakayahan mo. Oo, Katrina. Hindi ko kayo bibiguin kaya kumapit ka lang. Babalikan kita. Nang mapatingin ako sa gabunan, ay sinusubukan niyang paghilumin ang mga sugat niyang likha ng mga kuko ni Katrina. Umampat na ang dugo sa mga sugat niya at humilom na ang ilan. At habang abala siya sa ginagawa, ay mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan niya. Nakita niya ako, kaya naman kaagad din siyang naghanda at umakmang sasalubungin ang pag-atake ko. Ngunit imbes na dumiretso sa kanya, ay gumilid ako at saka tumalon ng mataas. Mabilis akong nakapunta sa likuran niya at nang humarap siya sa kinaroroonan ko, ay kaagad kong naitarak sa dibdib niya ang punyal na gawa sa talim ng bangkaw. Anong? Dahil wala rin naman ako mahitang impormasyon sa'yo tungkol sa kapatid ko, maigi pang mamatay ka ng hinayupak ka. Para to sa mga inosenteng taong pinatay mo. At para na rin sa ginawa mo kina Katrina at Tatang Rudy, mamatay ka na, Kalisto! Mas lalo ko pang diniinan ang pagkakasaksak hanggang sa unti-unti siyang mawala ng lakas. Napaluhod siya sa lupa at pumatak ang maliit na butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig at maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang napahandusay sa lupa. Nang hihina akong napaluhod, nang masigurong wala ng buhay ang gabunan. Tila nanlata ako
At noon ko lang dinamdam ang pagod at kirot na mga sugat ko. Ismael, iho, tapos na. Halika, tulungan mo ko. Ipasok natin sa bahay si Katrina para maagapan ang sugat niya. Paano itong aswang? Anong gagawin natin sa kanya? Hugutin mo ang punyal pagkatapos ay iwan mo na siya dyan. Ako nang bahala sa kanya mamaya. Unahin muna natin tong si Katrina. Marami ng dugo ang nawala sa kanya. Kaagad kong binuhat si Katrina at saka dinala sa loob ng bahay. Inihiga ko siya sa papag at saka nagsimulang kunin ang mga gamit ko sa panggagamot. Bumalik na rin noon sa katawang tao niya si Katrina. Kaya naman, kitang-kita ang pamumutla ng mga labi niya. Pagkatapos kong gamutin ang mga sugat niya, ay iniwan ko na siya sa kwarto para maghanda ng makakain naming tatlo. Malapit nang sumikat ang araw. Pero paano yan? Wala kang kasama maghahanap sa kapatid mo. Wala akong kaso sa akin yun, Tatang Rudy. Kapatid ko si Isaac. At kargo ko siya kaya hanapin ko siya. Kahit ako lang mag-isa. Ang importante ho sa akin ngayon ay ang masigurong buhay pa siya at ligtas. O siya, sige. Mamaya, pag sikat ng araw, ay maaari ka nang umalis para hanapin ang kapatid mo. Mahina sa araw ang mga aswang kaya bentahe yun sa'yo. Pero kahit na mahina sila, tandaan mong makapangyarihan pa rin ang mga gabunan. Oo, tatandaan ko ho. Nang sumapit nga ang 6:00 ng umaga, ay nagsimula na akong maglakad para hanapin ang kapatid ko. Gamit ang kompas na ginawa ko kagabi, ay tinuntun ko ang daan na itinuturo nito. Dinala ako ng kompas sa loob ng gubat hanggang sa makarating na ako sa isang lugar kung saan may maganda at mataas na talon. May nakita ko rong mga magagandang babae. Ha? Ba't dito ko dinala ng kompas? Mukhang hindi naman sila mga gabunan. Hindi nga kami mga gabunan dahil mga bangkilan kami. Ay, Diyos ko po! Ali naman, nakakagulat naman ho kayo. Felicia, ako si Felicia at nandito ka sa kuta ng mga bangkilan. Teka, namumukhang kita. Ikaw yung misteryosang Ali na pumunta sa bahay namin nung nakaraan. Sinasabi ko na nga ba at may iba kang pakay eh. Nasaan ang kapatid ko? Hindi ako ang kumuha sa kapatid mo, iho. Si Kalisto ang kumuha sa kanya at dinala sa kuta nila. Ho? Walang iya. Napakatusot sinungaling talaga ng hinayupak na yun. Sabi niya hindi siya may hawak sa kapatid ko. Tapos siya pala talagang kumuha. Pero bakit dito ako dinala ng kompas na to kung siya nga pala talagang kumuha sa kapatid ko? Dahil nagawa namin siyang bawiin mula sa anak ni Kalisto. Nang umalis si Kalisto para hanapin si Katrina, saka kami lumusob sa kuta nila para bawiin ang kapatid mo. At kaya ka dito dinala ng kompas na yan ay dahil nandito siya sa kuta namin. Tumingin ka sa bandang talon. Sinundan ko naman ng tingin ang sinasabi ni Aling Felicia at halos maluha ako nang makita ang kapatid kong masayang nakikipaglaro sa ilang mga batang babae. May mga paru-paro pa na palipad-lipad sa uluhan nila na siya namang inaabot nila. Diyos ko, salamat naman at ligtas ang kapatid ko. Aling Felicia, maraming salamat ho sa tulong niyo. Siya nga ho pala, ibig ho bang sabihin, anak niyo si Katrina? Hindi ba kami magkamukha? At saka, kaya ako nagawi sa inyo noon ay dahil hinahanap ko ang anak ko. Natatakot akong baka maunahan ako ni Kalisto sa kanya. Lalo na nang malaman ko kung ano talaga ang plano ng tuso na yon. Nagsisisi ako sa naging desisyon ko.
Hindi na sana umabot pa sa ganito ang sitwasyon natin ngayon. At hindi na sana kayo nadamay pa. Nangyari na ho ang nangyari, Aling Felicia. Siya nga rin ho pala, nasa bahay ho si Katrina. Sugatan at walang malay. Ano? Sugatan at walang malay? Oho, nakipaglaban ho kami kay Kalisto kagabi. At nagawa naming mapaslang siya. Maaari ho kayong sumama sa amin ng kapatid ko pag uwi. Para naman makita niyong kalagayan ng anak niyo. Wala na kaming sinayang pa na oras at kaagad na kaming umuwi. Habang naglalakad, ay napakaraming kwento ni Isaac tungkol sa mga naranasan niya mula sa kamay ng mga gamunan hanggang sa masaksihan niya ang labanan sa pagitan ng angkan ng mga gabunan at bangkilan. Naaaliw ako habang nakikinig sa kanya dahil ang paraan pa naman ng pagkukwento niya ay parang galing sa pelikula o di kaya'y sa panaginip niya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin kami sa bahay at naroon lang sa sala si Tatang Rudy, nakaupo habang umiinom ng kape. Tatang, nandito na ho kami. Siya nga ho pala, kasama ko si Aling Felicia. Puntahan mo ang anak mo, Felicia. Nandyan siya sa loob ng kwarto. Wala pa ring balay at mataas ang lagnat. Kailangan niya ang tulong mo. Hindi na nagsalita pa si Aling Felicia at simple akong tinanguan bago pumasok sa kwarto. Sinundan ko naman sila at nakita ko kung paanong napaluha si Aling Felicia nang makita ang sinapit ng anak. Katrina, anak, patawarin mo ko dahil sa padalos-dalos na desisyon ko. Hindi sana nangyari to kung nakinig lang ako sa inyo. Patawad, anak. Hinaplos niya ang noo at namumulang pisngi ng anak at saka inilapat ang palad niya sa noo nito. Nagsambit siya ng mga salitang hindi ako pamilyar at tila nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa buong kwarto. Maya-maya pa ay natapos na siya at siya ring paggalaw ng daliri ni Katrina. Nang sa wakas ay magmulat na ng mga mata ang dalaga, ay kaagad naman siyang niyakap ng kanyang ina habang patuloy na sinasambit ang salitang patawad. Iniwan ko na sila sa ganoong ayos dahil alam kong kailangan pa nilang mag-usap ng pribado. Sayang po pala at hindi ko nakita kung paano mo tinalo yung pinunong gabunan, kuya. Nai-imagine ko tuloy ikaw si Flavio, tapos kinakalaban mo si Lizardo. Loko, punyal naman ang gamit ko tapos si Flavio espada. Mas astig nga po yun, kuya eh. Kasi kahit punyal lang yung gamit mo, nagawa mo pa rin matalong pinunong gabunan. Idol na po kita, kuya. Sus, dati pala hindi mo ko idol. Idol po, pero mas idol na po kita ngayon. Kuya, paglaki ko, turuan mo akong makipaglaban sa mga aswang ha. Para naman maipagtanggol ko rin ang sarili ko nang hindi umaasa sa ibang tao. Ikaw talagang dami mong alam. Tara na nga lang at maganda na lang tayo ng merienda. Ay siya, mabuti pa nga. May nakita akong kaboteng kahoy doon. Nabibitak ng lupa kaya pihadong may laman na yun. Kung ganun, kunin na natin at baka maunahan pa tayo ng mga daga. Pagkatapos magmerienda, ay kaagad naman naming dinala si Tatang sa ospital para ipatingin ang hita niya. Kinailangan pa yung isailalim sa isang x-ray at doon nakita na may konting bali nga sa buto niya. Madadala pa naman daw yon sa non-surgical method, kaya pinalagyan yon ng cast. Pero lumipas ang mga buwan, ay hindi na talaga nakalakad na maayos si Tatang Rudy. Kailangan niya pang gumamit ng saklay para makapaglakad. Ngunit kahit ganon, ay nanatili pa rin siyang positibo sa buhay.
Tatang Rudy, eto na ho yung kape nyo. Salamat, iho. Ilang buwan na nakalipas wala ka bang balak bisitahin si Katrina? Meron naman ho pero hindi na ho muna siguro sa ngayon. Marami na po kasing nagagawi rito para magpagamot kaya kaunti na lang po ang oras ko para sa mga ibang bagay. Sus, ang sabi mo po kuya, torpe ka lang talaga. Hay nako, gusto mo pa yata si Ate Katrina pandadalaw sa iyo Oo nga, bakit kaya ganyan ang kuya mo? Hindi man lang ako nagawang bisitahin kahit isang beses. Katrina! Siyempre ako to. Obvious ba? Nagtawanan naman sina Isaac at Tatang Rudy dahil sa naging reaksyon ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang magagawi pa si Katrina sa amin, gayong umuwi na siya sa kanila kasama ang nanay niya. Wala nang gulo at payapa na ang baryo mula sa mga banta ng mga aswang. Kaya wala na akong nakikita pang rason para magkita kami. Halos sa amin na namamalagi noon si Katrina. At dahil masaya naman ang kapatid ko sa presensya niya, ay hinayaan ko na lang. Hanggang sa lumipas pa ang halos 2 taon bago ako nagkaroon ng lakas ng loob para umamin kay Katrina tungkol sa tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Ba't kasi ang tagal mo? Yan tuloy. Bakit? May iba ka na bang nagugustuhan? Siyempre. Wala namang problema sa akin yun. Masaya na akong maipaalam ko sa'yo itong nararamdaman ko. At saka, hindi naman ako maasang magkakapareho tayo ng nararamdaman Diyos, masaya raw. Pero yung mukha niya, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Patapusin mo muna kasi ako. Siyempre, ikaw pa rin. Talaga? Ibig sabihin, pwede na kitang ligawan? Nako, ekis na tayo sa ligawan stage. Diretso na tayo sa pamamanhikan. Ilang taon na lang 30 na tayo. Magpapakipot pa ba ako? Namanhikan nga ako sa kanila, katulad ng napag-usapan namin ni Katrina. At pagkalipas ng ilang buwan, ay naikasal din kami kaagad. Sa ngayon po, Miss Esperanza, ay 42 anyos na kami ni Katrina. Biniyayaan kami ng 3 anak sa loob lang ng 15 taon naming pagsasama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pag-ere nito. Ako po muli ito, si Ismael, lubos na gumagalang.